Good day sa mga pro kased hustles natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Side Hustle TV. In this video, pag-uusapan natin ang multi-time frame market structure. Okay? So, napakahalaga na marunong tayo magbasa ng market structure using multi-time frame. From highest time frame to lowest time frame. Okay? So, kaya gumagamit tayo, ang reason kaya gumagamit tayo ng multi-time frame. Sa highest time frame, nakikita natin ang ating directional bias. Okay? So, pag sinabi nating directional bias is kung saan dominant ang trading volume, isa bang bullish or bearish. Sa lowest time frame naman, doon tayo mag-e-entry. Okay? So, meron tayo ditong mga bar graphs. So, multi-time frame analysis. So, analyzing multi-time frame charts together. So, from weekly time frame, okay? Or this is, this bar, this represent a candlestick. So, ang isang weekly candlestick, pag lumipat ka or nag-switch ka sa daily time frame, ay meron kang makikitang 5 candlesticks. Okay? So, binubuo siya ng 5 candlesticks. Kung napatanong ka, bakit 5 candlestick ang isang weekly candlestick, nakadepende yan kung nasaang market ka. Kung sa forex market ka, ang isang weekly candlestick ay 5 candlestick lang siya dahil ang forex market ay hindi siya open. In short, close ang forex market sa weekend, kapag weekend. Okay? Pero pag sa crypto market ka naman, ay open siya 24/7. So, sa crypto ay meron kang 7 daily candlestick sa isang weekly candlestick. Pag lumipat ka naman from daily to 4 hour, ay mas dadami ang mga candlesticks na makikita mo. So, mas dadami ang confirmations. And from 4 hour to 1 hour, ay mas dadami pa siya. Okay? So, ikaw na ang bahalang mag-calculate. Napakabilis lang nitong i-convert. Okay? Time is power. So, monthly to weekly. Meron tayo ditong monthly to weekly, weekly to daily, and daily to 4 hour, and 4 hour to 1 hour. So, ang paggamit ng multi-time frame ay nakadepende kung anong klaseng trader ka. If you are a position trader, so gagamit ka ng highest time frame na monthly, and then switch to weekly, and then daily. So, ang lowest time frame mo na daily as a position trader ay dito ang magiging execution time frame mo or ang entry point mo ay nasa daily. So, ang pagiging kung anong klaseng trader ka ay nakadepende yan sa availability mo or ang optimal time mo na meron ka. Okay? Kapag naman ikaw ay isang swing trader, ang gagamitin mo na multi-time frame is from daily time frame to 4-hour time frame and to 1-hour time frame. So, gagamit ang mga swing trader ng daily time frame, okay, as their highest time frame or directional bias, then switch to 4-hour time frame, and then 1-hour time frame as their entry point or their trading execution time frame.
At kung ikaw naman ay isang short-term trader, ang gagamitin mo na multi-time frame are 4-hour time frame to 1-hour time frame and to 15 minutes as your entry. Okay? So again, ang highest time frame ay yan ay ang directional bias mo at dito ka sa lower time frame. Dito ka sa lower time frame mag-entry. And then itong nasa middle time frame mo or 1-hour time frame ay dito mo makikita ang mga internal structures or mga pullbacks or di kaya mga retracements. Kung ikaw naman ay isang day trader or scalper, no? So, ang mga day trader and scalper, araw-araw silang nagtitrade or sila yung mga trader na maraming oras, okay, na available. At ang gagamitin mo na multi-time frame kapag ikaw ay day trader ay 1 hour, 15 minutes to 5 minutes. Okay? So, ang tawag sa mga trader na gumagamit ng ganitong time frame ay mga scalper or day trader.